Alright mga tatay, meron tayong pick up dito sa Makati. King Jampong. Ito, yun. Yung pinanggalingan natin kanina sa Ortigas, Mandaluyong. Nakalagay sa apps yun. 5 km, 5.8 tapos pag-click natin yung apps. Ano siya? 10 km. May mapakita ko sa inyo kung ilang kilometer din yung drop off natin sa Tomas Morato to Quezon City. Ito yung muna natin. Picture muna natin. Tingnan natin mga katanto yung drop off nito kung ilang minuto at ilang kilometro. So ngayon ang oras natin ay 9:12. Alas 11 yung auto. Ang problema lang kasi dito okay sana natin sila hot food. So ngayon ang problema lang yung niya mga katatay, yung merchant na yung pick up napakalalayo. Saka yung sa apps kasi kung ilang kilometro hindi siya accurate. Kung 5 km. Head northwest on Estrella Street towards Sambalog, then turn right onto Sambalog. You're back online. Kung 5 km magiging siya. Tulad dito kanina, pinanggalingan natin 5.8, naging 10 km nung Google natin. So ngayon ito 31 minutes, so 13 km siya. Puntang Quezon City sa Tomas Morato. Okay lang yung drop off kasi bayad naman yung sa pag-partner rider ka 6 pesos per kilometer. Sa amin mga direct per day kasi sahod namin 8 pesos per kilometer. So kanina kung ipatimes natin yung 10 kilometer natin times 8, 80 yun, di ba? 80. O ngayon 13 times 8 104. O di 184 to. 184 yung tinakbo natin ngayon. So itakbo natin ito mga katatay, papunta tayo sa sa Tomas Morato. Ngayon ang bumabanat ngayon dito mga katatay, kami na lang mga captain rider. Bali na parang kami na naging rider. Kasi ilan na lang yung PR nasa 100 yan ngayon na lang. Wala pa nata 10 yung biyahe. So na yung 5, kamay 5. So ngayon tatsagay natin to at malalayo yung pick up na katrap kasi bayad naman tayo, parang may 8 pesos per kilometer. Sa talaga, sa isang delivery rider, napaka-importante kasi ng oras at ng gas. Ngayon kung talo ka na sa oras, talo ka pa sa gas, ayaw talaga ng rider. Maghanap ng ibang pampapasukan. Kayong hindi sila masyadong diba? Parang gano'n. Ito, 13 kilometer, 31 minutes.
Siguro kung magagawa lang ng paraan ng opisina to, yung mabago nila yung ano, yung kilometer ng pick up. Madaming rider na papasok dito eh. Pero nandito tayo sa Osmeña Highway, dito tayo dumaan. Tapos dun sa EDSA, so hindi lang babaybay natin traffic doon. So dito tayo, silaksak na dito. Malaki nga lang yung truck. Alright mga katatay, sa ngayon nandito tayo sa C2. Dito tayo dumaan. Balik kung mapapansin nyo, maraming mga truck na malalaki. So ingat-ingat nga lang sa pagmamaneho kapag nandito tayo sa C2 or sa Osmeña Highway, kasi malalaki yung mga truck dito. So medyo tayong makipot yung daan, kaya ang ginawa natin, sumingi tayo sa mga kotse at taxi. Kaya naman talagang kailangan gawin minsan kapag gusto mo talagang makalusot at nagmamadali ka. So yun nga lang, doble ingat dahil mga sasakyan yan, mga kotse, makasagi tayo dyan, malaking babayaran. So yun, nakahanap tayo ng medyo malusutan, yung dire-diretso tayo dito. Yun, kung mapapansin nyo, nasa una natin may mga motor din, dito sila dumaan kasi sinundan natin. Ganun pa rin, doble ingat kasi yung nasa gilid natin ay mga kotse. Kung mapapansin nyo yun, yung mga truck na malalaki, galing silang north papunta silang south. Sa kabilang side naman, galing south papuntang north. So dito sila dumaan sa sa C2, Osmeña Highway, C2 hanggang Katago sila, baka papuntang papuntang Balintawak, lumisa sa bagsakan ng mga gulay o kung ano na paman. Kasi papunta rito, punta ka ng Caloocan, yan, dito rin yung mga daanan.
So, andito tayo pa rin sa C2. Yan, kailangan kapag nagmamaneho ka rito, konting ingat lang talaga. Saka yung bilis ng motor mo kailangan, halos sabayan mo yung mga kotse. Kasi hindi ka pwedeng babagal-bagal dito, bubusinahan ka ng mga yan. Tsaka pag tatabi ka sa truck, tulad yan, medyo mag-distansya ka kasi yan naman yung mga truck na malalaki, may daming blind spot yan, so hindi nakikita yung mga maliliit na sasakyan. So kailangan konting kung maaari lakihan yung distansya sa mga truck kasi marami na aksidente dyan, mga nasasagasaan. So ito tayo sa flyover. Makapansin nyo, bibilis na yung mga kotse dito, kahit yung mga truck bibilis sila. Tsaka konting ingat lang talaga mga katatay, kasi yung mga truck na yan napakalaking sasakyan yan, talagang konting pitik lang sa'yo talsi ka. So dito ulit tayo sa flyover. So dito bawal na dito yung mga heavy trucks, sa baba sila, mga light vehicle lang dito. So yan, medyo madilim na ngayon daan. Saka yung problema ko dito sa Honda Beat, Honda Click natin ay mahina yung headlight nya. So hindi pa natin mapakabitan ng mini driving light kasi wala pa tong isang taon. So dito medyo maliwanag, pababa na tayo ng flyover. Yung takbo talaga nila dyan mabibilis mga tatay, so kailangan mabilis din yung takbo natin, pero mayroon pa rin tayong distansya sa bawat sasakyan. So pupunta tayo dito sa sa Tomas Morato, Quezon City. Galing tayo ng Malate. So dito medyo malapad na yung kalsada, kukunti na yung mga sasakyan, kaya kahit alalay na yung takbo ng motor natin dito. So yun ang mga katatay, malapit na tayo nito sa Quezon City. Nasa kahabaan pa rin tayo nito ng Manila yata to, hindi mo nagkakamali. So dito yung mas malapit na daan kasi papuntang Quezon City. So medyo may marami-rami ng traffic light dito, pero pag ganitong oras, mga na to 9 o'clock na ng gabi, so kukunti na yung sasakyan. Pero kapag maliwanag pa yung mga rush hour, traffic dito masyado rin sa area na to. So yun nga, nandito na tayo sa may circle na yata ito ng Quezon City. Ay hindi pa pala, malayo pa pala. So yun, ang pag-usapan ulit natin yung tungkol dun sa lahat food. Yun nga, yung merchant niya malayo, tsaka yung drop off. Pero walang problema dun sa drop off kasi meron namang yun plus 6 pesos per kilometer sa mga partner rider. So sa mga katulad namin na rider captain, 8 pesos ang add sa amin dun, simula sa pick up hanggang sa drop off. So wala kaming per deliver, hindi katulad sa partner rider, meron silang 100 per deliver, tapos plus 6 pesos per kilometer puntang drop off yun, pero sa pick up wala. So kung mapapansin nyo, parang walang katapusan yung tinatakbo natin, sobrang layo kasi from store pick up 13 kilometer yan mga katatay. So pumalo siya ng 31 minutes, so malayo talaga yan yung delivery natin yan papunta sa drop off. So andito tayo ngayon sa underpass. Papasok tayo yan. So dyan na, pag angat natin dyan, yun na pala yung malapit na sa circle ng Quezon City. So medyo malapit na tayo, mga ilang minuto na lang rating na natin yung drop off. So makaganda na sa pagmumotor yan, katulad yan, kukunti yung sasakyan na dito sa part na to, kaya
nakakagana magmotor pag ganitong walang masyadong sasakyan. So dito mag right turn tayo rito, kaya dahan-dahan tayong kumakanan. Yan. Na ano ko ng ano na to, kung anong avenue to, nakalimutan ko eh. So basta malapit na to sa ano, sa Tomas Morato, yung area na to, pagdadrapa natin. So dito mga ano to, yung mga avenue yung mga lugar dito. Nakakalito nga lang kasi hindi naman tayo taga rito sa lugar na to, kaya hindi natin masyadong matandaan yung mga avenue na dinadaanan natin. So ang drop off natin yan ay sa Amara Residence, Diliman, Quezon City. Tomas Morato, Diliman, Quezon City. So dito nga, papasok natin dito, medyo madilim na dito at wala masyadong sasakyan. Puro kabahayan na yan at mga karamihan para mga private area na yan eh. So dito tayo, pababa tayo rito. Yung bawat corner medyo magbubusina lang tayo kasi minsan may mabilis din ng mga motorista, bigla na lang sumusulpot. Mahirap mga aksidente sa ganyang lugar, napakadilim, walang tutulong sa'yo dyan. So ganyan, alalay lang takbo, at syempre kailangan mabilis yung pakiramdam natin, lalo sa kaliwat kanan, mga ganyan, mga crossing, bigla may mga sumusulpot dyan eh. So pagdadating sa ganyan, lagi natin tandaan, magmiminor na tayo. Si karamihan nadadaanan ko dyan ng aksidente, yung mga crossing na biglang sasalpukan kasi nga sa sobrang ano nila sa sarili nila, na akala nila walang sasakyang lalabas o papasok, kaya magugulat na lang sila, mayroon pala, kaya yun, nakakaroon ng mga aksidente. So lagi natin tandaan, kapag papasok na tayo sa mga ganitong lugar, bubusina na tayo kapag mayroong mga crossing, mayroong pakanan, makapakaliwa, tsaka mayroong mga pedestrian, yan, medyo slow, magmiminor na tayo dyan. So na dito sa lugar na to, kukunti na yung mga sasakyan, tuloy-tuloy lang tayo hanggang marating natin yung drop off. Ang oras nito ay siguro mag-aalas 10 na ng gabi, kaya kukunti yung mga sasakyan. Dito tayo mga katatay sa Amara. Tsura na natin. Ilago. Balik pa tayo sa opisina nito. Ilang kilometer din ito. Mamaya papakita ko sa inyo. Saan ba yung babayaran ng customer dito? 1.5. Tawagan natin yung customer. Korean kasi yung customer dito sa namin. Hello, good evening. This is Lahat Food. Okay, so thank you. Tawagan na natin. Confirm lang na nandito na tayo, bababa sila. Madaming papasok dito na delivery rider eh. Kasi okay naman ang Lahat Food eh. Yung nga lang, kino-complain nila lahat sa akin yung yung mga naririnig kong feedback, yung malayo nga, yung pick up, lugi daw sila sa oras kasagas kahit may bayad yung per kilometer ng drop off. Oo nga naman, kahit ako ganun, ayoko rin ng sobrang layo ng pick up, maliban na lang kung bayad. Sa amin kasi arawan kami, bayad kami, kaya lang minsan rin, nakakaumay rin ba. Sakit sa puwet. Pakita ko sa yung full tank to kanina. 2 bar na lang.
Ang lalayo kasi nung ano ko, drop off, saka yung pick up. 4 na deliver pa lang, oh, halos maubos na yung full tank ko. Magas 250 na yun. Oh, Koreano to? Koreano. Ma'am, ano? Ng 1.5. Wait lang po. Thank you. So, ito yung pagkain nila, 1.5 yung presyo. Minsan meron pa mga mahal dyan, maabot ng 3,000. Pagkain ng Koreano, mahal, no? Ang kapanghinayang. So ngayon, i-ano natin ito, i-complete na natin ito. Meron naman akong tutorial dyan sa paano magpo ng buwan. Booking sa natin. Ito lang natin, complete delivery lang. Yung address niya, oh. Diliman, Quezon City. So ngayon, babalik na tayo sa opisina. Tingnan natin kung ilang kilometro to. Ayan, 23 minutes. Ayun nga, 13 kilometer. Head west on SCT. Gaudia Street toward Tomas Morato Avenue, then turn right onto Tomas Morato Avenue. Ah!